Magandang araw mga kaibigan. Usaping ICC pa rin tayo ngayon. Hindi lahat ng mga kaso na dinudulog sa ICC ay nagre-resulta ng conviction o yung nakakaabot sa trial proper. May mga kaso na pagdating pa lang sa pre-trial ay nadidismiss na dahil sa kakulangan sa ebidensya, dahil sa technicalities. Napakaganda yung paliwanag ni Attorney Neil Abayon sa kanyang vlog na may tatlong punto o tatlong argumento na pwedeng gamitin ng defense team ni PRRD para madismiss kagad yung kaso. Yung lack of jurisdiction, inadmissibility of the case, at saka yung lack of due process. So, ito may ni-research ni Hill Bautista Official, isang DDS vlogger na napakaganda. Sinite niya yung mga kaso na dinala sa ICC at dahil nga sa kakulangan ng ebidensya, dahil sa technicalities, na dismiss kagad. Kaya relax lang po tayo. Hintayin natin, magtiwala tayo nasa Panginoon, sa defense team. Yung lead counsel, isang British lawyer, Attorney Roque, Attorney Midaldia, and VP Sara. Okay? So ito, yung mga na-dismiss na kaso sa ICC. Pakinggan natin si Hill Bautista. Kenyan President Uhuru Kenyatta noong 2014, ano pa na? Yeah. The ICC dropped charges of Kenyan President Uhuru Kenyatta noong 2014, ano pa na? The ICC dropped charges of crimes against humanity against Kenyatta due to insufficient evidence. The prosecution cited non-cooperation by the Kenyan government and lack of access to critical evidence as reasons for the case collapse. So, yun. Dinismiss po yung kaso because of the grounds na kulang po yung ebidensya po na presenta mga kabida ng prosecution. Ang dahilan po ng prosecution, nagkulang po yung kanilang ebidensya because of lack of access doon ho sa vital information doon po mismo sa Kenya, no? Dahil yung Kenyan government po daw mga kabida ay hindi ho cooperative sa kanila. Pero dito ho sa case po ni dating Pangulong Duterte mga kabida, napaka-cooperative yung Pilipinas, ano po? Ito pong Marcos admin. Okay? Dito ho sa pagkaka-aresto po sa dating Pangulo. Pangalawa po mga kabida, the case against former Libyan leader Muammar Gaddafi noong 2013. The case was terminated following Gaddafi's death. The ICC's jurisdiction only applies to living individuals in the case becomes smooth and academic. So, because of the death, no, sa pagkamatay po ni Gaddafi, dinismiss po, no? Ng ICC po yung kaso po. Okay? Pangatlo po mga kabida, the case against Laurent Gbagbo, former president of Ivory Coast noong 2019. Ano? Gbagbo was acquitted of crimes against humanity due to insufficient evidence. The court ruled that the prosecution failed to establish a clear case against him. Ayan, insufficient evidence pa rin yung ground po mga kabida. Ano pa? No? Number 4, ito, dismissal of the case against Sudanese rebel leader Bar Edris Abu Garda. Okay? The pre-trial chamber found that there was insufficient evidence to confirm the charges against him related to war crimes in Darfur. So, meaning, hindi ho nakaabot po ng trial proper yung kanyang kaso. Ano? Hanggang pre-trial lang po. Dinismiss po ito because of insufficient evidence, mga kabida. Okay. Dito sa kaso ni Digo, may posibilidad na baka ma-dismiss po ito, ano? Kasi unang-una po mga kabida, ang tanong po dyan kung meron bang sapat na ebidensya po itong mga complainants, no, na naghain po ng reklamo, ng kaso dyan ho sa International Criminal Court, ano po? Kung pagbabatayin na po natin mga kabida yung propaganda po ni dating Senador Antonio Trillanes na nasa 30,000 daw yung namatay during war on drugs, hindi ho ito nagtugma doon ho sa war to arrest. Nakalagay po sa war to arrest na nasa 42 cases lang po, ano? Kaya nga
nagtataka na ako dun kung bakit kinonsider po na crimes against humanity yung 32 cases lang po na kaso na nakalagay po doon po sa warrant of arrest po ni Digong, ano po, no? So may posibilidad po yun, ano? Okay, dito po tayo sa common technical grounds for dismissal. Unang-una po, yung common technical grounds for dismissal po mga kabida, ayon po dito po sa research po natin sa Google po mga kabida. By the way, Google at saka website po ng ICC yung ating source of research dito po sa mga kasong dinismiss po mga kabida ng International Criminal Court. Okay? Ayon po dito sa research po natin, common technical grounds for dismissal, ito po ay kinabibilangan po mga kabida ng lack of jurisdiction. Yan naman po natin na may issue po ng lack of jurisdiction ito pong kaso po ni Digong, yung kampo ni Digong mga kabida, dahil ang Pilipinas po ay umalis po ng ICC bilang member noong 2019, at nag-umpisa po yung official investigation po ng International Criminal Court doon ho sa war on drugs ni Digong noong 2021 na po. Meron pong 2 years na gap po mga kabida simula nung umalis na po tayo sa ICC. At malinaw daw, according doon sa mga experts, na wala na po tayo sa jurisdiction po ng International Criminal Court. Okay? Pangalawa po, insufficient evidence. Yun ang sinabi ko po kanina, halos doon ho sa binasa po natin ng mga kaso na dinismiss po ng ICC po mga kabida ay insufficient evidence. Ano po? Pangatlo, non-cooperation from states. Dito ho sa kaso ni Digong ay hindi po ito applicable, kasi ho, malinaw po mga kabida, malinaw pa sa sikat ng araw na very cooperative ito pong Marcos administration, ito pong Pilipinas, doon ho sa pagkakahuli po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po? Pang-apat po mga kabida, ito pong violation of due process rights. Ito yung matindi, Yun. Kasi ho, possibly i-erase po ito ng kampo ni Digong, ito yung violation po ng... Yan ang matindi. Hindi nasunod yung due process. Wala siyang hindi man lang siya dinala sa competent judicial authority, basta hindi sinunod yung rules ng ICC. Kaya nga, relax lang po tayo. Nandyan na yan. Pagdasal natin ang ating Tatay Digong na makayanan niya na pagdating ng pre-trial, madidismiss itong kaso niya. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong palaging panonood sa ating channel. Kakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin dito is tinutulong natin sa kanila. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Og mauna ni ang balay ni ante og karon gisandig na ang hero nga silupin lang in taon og gibutangan na og bato lang sa ibabaw. Mauna ni ang atop ni ante nga silupin. Apan hapit na ni magisi kay ang bato nagkuan naman ang bato. Sumurag mahulog na. Kay magisi naman ang silupin, nag-crack naman. Mauna ni ang atop. Ang ngero po niya, gisklastipan na lang. Gisklastipan. Mauna ni kagagmayon sa ilang balay. Nga bulsot-bulsot na gani. Og karon, og ate, unsa inyong maistorya nga natagaan na mo og gero, so karon mailisda na ning inyong atop nga silupin. Unsa inyong maistorya? Salamat mi sa Ginoo nga gitagaan mi sa sin, nalipay gid mi kaayo. Oo. Kanang iatop na gid namo karon kay kabuslot na among atop nga silupin. silupin. Kay gibutangan lang og Tangan og bato. Oo. Kagisi na gani ang atop. Ikaw ya, unsa imong maistorya? Hinaot nga magpadayon pa ning inyong programa nga ingani para
Dagan pa matabangan nga nanginanglan sama sa mga. Oo, sama sa inyo. Oo, salamat po Salamat sa dia. Ginoo. Oo, salamat sa Ginoo. Sa Ginoo gid kayo ha. Oo, lagi. So, muni ang ilang payag, giisklastipa na lang ang ilang ngero. Ang ilang balay, maupod ni kagagmayon. So, ilang plato, pila lang kabuok. Tuwiti. So, mao na lang gid ang ilang gidakon sa ilang balay. Ug salamat sa Ginoo sa nagtan-aw sa video sa YouTube. Salamat sa inyong pagtabang sa sama ilang ate ug kuya nga nagkalisod sila, nga natabangan na gyud sila. Salamat and God bless us all.